Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 211, Yan Yu Pingxe. Tandaan. Ang ibig sabihin ng Yan Yu ay mamban na ulan nakatingin ang lahat sa langit sa itim na silweta. Nakita na lang nila na sumilay ang malamig ng ngiti sa itim na silhouette na iyon. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Gayunpaman, bibigyan kita ng oras ng 10 paghinga, kung hindi mo tatapusin ang iyong sariling buhay ay personal kitang papatayin." Paano matatanggap ng isang tunay na lalaki ang kamatayan? Mas gugustuhin ko pang mamatay sa labanan. Sayang naman at nasali ko ang tropa ko, sabi ni Liu Kanglan habang nakataas ang ulo at nakatingin sa itim na silhouette sa langit. Nagsimulang mag-alab ang makapal na lakas ng labanan sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan pagkatapos ay lumipad sa hangin. Desidido siyang lumaban hanggang dulo, paano niya ipahiya ang sarili sa pagpapakamatay. Ang buong hukbo ng Zuyu ay mukhang labis na nalungkot. Ang labanang ito ay hindi patas. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kitang makamit ang iyong layunin. Malamig na sabi ng itim na silhouette. Inipon niya muli ang purong enerhiya sa kanyang katawan. Naglalaman ito ng napakalaking kapangyarihan. Sa matinding galit, nagpapahinga ako sa ilalim ng sipol ng ulan. Nakatingin sa malayo, nakatingala sa langit, ako ay bumibigkas ng mahaba at malakas na sigaw. Ang sakit ng dibdib ko. 30 sundalo ngayon na may alikabok at lupa, ang buwan at ang mga ulap na umaabot hanggang sa nakikita. Biglang napuno ng isang kanta ang buong larangan ng digmaan ng isang maayos na himig. Kung mamatay si Liu Kanglan ngayon, dito rin ililibing si Prinsipe Moljia. Ang boses na iyon ay napakagaan at malakas na walang pag-aalinlangan sa katotohanang nakapaloob sa mga salitang iyon. Ang itim na silweta ay may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha at pagkatapos ay tumingin siya sa malayo at sinabi, "Sino ang nang-ahas na magsabi ng mga nakakabaliw na bagay? Hanmo, naisip mo ba na wala na ang mga cultivator ng Zuyu?" Tanong ng isang boses na papalapit ng papalapit sa lugar na iyon. Mabilis na lumapit ang taong iyon mula sa malayo. Ilang sandali pa, lumitaw ang isa pang silhouette sa kalangitan. May lumulutang na ulap ng purong chi sa ilalim ng lalaking iyon. Naka-cross-leg siya sa ulap ng purong chi, kalmado lang siyang naglalaro ng cedar sa harapan niya. Yan Yu Pingsheng, kung alam ko lang ay nagdala ako ng kapote. Nang makita ni Han Mo ang tao, siya ay namangha. Bakit siya nagpakita sa larangan ng digmaan? Na may magagandang mithiin sa aking isipan ngunit napuno ng gutom ang aking tiyan, kinakain ko ang kanilang laman. Para mawala ang uhaw ko, iniinom ko ang dugo nila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kumakanta at naglalaro ng kudyapi. Ang kanyang mga daliri ay naanod sa itaas ng mga string at isang puting purong chi ang lumitaw. Sa isang iglap, isang nakakatalam na tunog ang kumalat sa hangin, at biglang, 1,000 sundalo mula kay Mo Yang ang namatay ng malungkot sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang sound-based attack. Habang tumatawa at nakikipag-usap, binawasan niya ang kaaway sa wala, pumapatay ng hindi dam-anak ang dugo. Han Mo, kung papatayin mo ang mga sundalo ko, papatayin ko ang mga sundalo mo. Sa parehong paraan, kung papatayin mo si Liu Kanglan, papatayin ko si Mo Jia. Malamig na sabi ng middle-aged na lalaki habang nakatingin kay Han Mo. Kahit na pumapatay siya ng mga tao, ang graceful nitong tingnan habang naglalaro ng cedar at nakangiti. Ang mga tao ay namangha. Isa pa siyang napakalakas na magsasaka. Hindi nila siya mapigilan. Isang melody mula sa kanyang sitar at maaari niyang agad na pumatay ng 1,000 tao. Nang makita ng tropa ng Zuyu ang taong ito, mukhang masigasig sila. Ang kanilang mga puso ay muling napuno ng pag-asa. Hindi pa nila narinig ang pangalan ni Yan Yu Pingsheng ngunit alam nila na kung makapagsalita siya ng ganoon, nangangahulugan ito na hindi siya mas mahina kaysa sa itim na silhouette. Ito ay isa sa mga elite cultivator ng Zuyu. Sa sandaling iyon, tumitibok din ang puso ni Lin Fang. Yan Yu Pingsheng, iyon ang tunay niyang pangalan. Kilala ni Lin Fang ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon sa langit, ngunit hindi lang siya, sa Celestial Academy, hindi maikakailang maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Ang taong iyon ay ang guro ng sitar ni Lin Fang na nagturo sa kanya na linisin ang kanyang puso. Ito ay ang kanyang guro mula sa Peach Tree Orchard. Hindi inakala ni Lin Fang na makikita niya siya sa larangan ng digmaan. Dahil dito, sa wakas ay nagsimulang gamaan ang pakiramdam ni Lin Fang. Ang lalaking tumulong sa kanya na makapasok sa mas mataas na Ling Chi layer ay isa rin sa mga eksperto ng bansa. Siya ay isang matalinong tao at kumikilos siya sa bilis ng kidlat. Kakaibang kamukha niya si Wen Aozu kahit papaano. Mayroon din siyang babaeng kagandahan sa kanya at sa larangan ng digmaan, mayroon siyang presensya ng Diyos ng kamatayan. Ang kanyang mga pag-atake ay pumutol ng libo-libo sa hukbo ng kaaway. Yan Yu Pingsheng, bulong ni Lin Fang. Hindi niya makakalimutan ang kanyang pangalan. Marahil ay mas malakas pa si Yan Yu Pingsheng kaysa kay Longding, ang vice-principal. Si Han Mo ay panay na nakatitig kay Yan Yu Pingsheng. Nanatili siyang tahimik saglit at pagkatapos ay nagsabi, "Yan Yu Pingsheng, long time no see. Gusto mo bang lumaban sa akin? Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo." Parang kalmado si Yan Yu Pingsheng. Napakatahimik niya na para bang ang ibang bahagi ng mundo ay hindi makakaapekto sa kanyang damdamin. Purong chi ay namumuo sa katawan ni Han Mo. Inikat niya ang kanang kamay sa ere at biglang lumitaw ang itim na purong enerhiya. Paglipot, isang suntok ang ibinato ni Han Mo sa hangin na lumikha ng hindi kapanipaniwalang ingay nang bumasag ito sa kapaligiran. Ang napakaitim na enerhiyang iyon ay tila gusto nitong takpan ang langit at ang lupa gamit ang mga selyo nito. Ang pag-atake ay dumiretso patungo kay Yan Yu Pingsheng. Si Yan Yu Pingsheng ay kalmadong nakaupo sa kanyang puting ulap ng purong chi.
Gumalaw ang kanyang mga daliri sa mga string ng kanyang sitar at pagkatapos ay isang hindi kapani-paniwalang maliwanag na liwanag ang lumitaw at lumipat patungo sa kanyang kalaban. Pas. 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 Ang malalakas na tunog ng pag-aaway ay sumalakay sa kapaligiran. Kaagad pagkatapos, ang nagninangning at maliwanag na liwanag ay tumagos sa itim na enerhiyang iyon. Ang hindi kapani-paniwalang puting liwanag na iyon ay naglalaman ng kamanghamanghang dami ng purong enerhiya at ito ay dumiretso patungo sa Hanmo. Gayunpaman, ang itim na enerhiya ay nagpapatuloy din patungo sa Yan Yu Pingsheng kahit na ang pag-atake ay nabawasan ng husto sa kapangyarihan. Lipat tayo sa ibang lugar. Sigaw ni Hanmo habang bumababa sa himpapawid. Iyon talaga ang nasa isip ko, sagot ni Yan Yu Pingsheng. Ang kanyang ulap ng purong chi pagkatapos ay naglaho. Pagkatapos ay bumaril ang dalawang silhouette sa malayo at lumayo sa mga hukbo. Sa wakas, tuluyan na silang nawala sa paningin. Si Hanmo at Yan Yu Pingsheng ay napakalakas. Kung sila ay nanatili doon, ang kanilang mga pag-atake ay pumatay sa mga manunood na hindi ito ang nais ni Hanmo at Yan Yu Pingsheng. Nang makita ng lahat ng tropa ang dalawang silhouette na nawala sa abot tanaw, nanatili silang kalmado sa mahabang panahon na nakatingin sa malayo. Sa ganoong antas ng lakas, ang isang tao ay maaaring makaapekto sa kapalaran ng isang buong labanan, maaari nilang sirain ng isang buong hukbo. Napakalakas nila. Hindi katakataka na ang Siyam na bansa ay nagpasya na magtakda ng isang tuntunin na nagsasaad na ang gayong malalakas na magsasaka ay hindi maaaring makisali sa mga digmaan. Maaari nilang patayin ng isang buong hukbo sa kaunting pagsisikap. Mamatay. Sigaw ni Liu Kanglan sa hangin. Kinuha niya ang kanyang pana mula sa kanyang likuran at isang gintong espiritu ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang kanyang pana ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagkatapos ay binawi ni Liu Kanglan ang tali ng kanyang busog nang lumitaw ang mga ilusyon ng gintong arrow at agad na tinutukan ng mga tropang Muyu. Pagkatapos ay binitawan niya ang bowstring at 7 gintong ilaw ang sumugod sa ere. 12 ng mga tao ang namatay mula sa nag-iisang pag-atake na ito. Mamatay. Sigaw ng hukbong Zuyu. Nagsimula na namang yumanig ang lupa. Ilang sandali bago, nakapatay si Hanmo ng 1,000 tao sa isang hampas ng palad. Sinubukan din niyang pilitin si Liu Kanglan na magpakamatay. Nalubhang nakaapekto sa moral ng mga tropa ngunit sa sandaling iyon, si Yan Yu Pingsheng ay lumitaw at nakikipaglaban kay Hanmo. Siya ay dumating upang iligtas sila. May pag-asa pa silang makatakas sa kamatayan. Muli niyang sinindihan ang apoy sa loob ng kanilang mga puso. Muling umagos ang dugo sa lupa. Mahigpit na hawak ni Lin Fang ang kanyang espada at walang humpay na pinuputol ang sinuman sa kanyang dinadaanan. Isang grupo ng mga tao ang nakikipaglaban sa tabi niya. Kahit saan sila pumunta, umaagos ang dugo. Ang larangan ng digmaan ay walang itinakdang lugar at ang labanan ay mabilis na lumaki upang masakop ang isang mas malaking lugar sa paglipas ng panahon. Walang ganap na organisasyon sa labanang ito ay pumatay o pinapatay lamang. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napansin ni Lin Fang ang isang silweta. Ito ay isang magandang batang babae na nakasakay sa isang kabayo. Duan Xinye, gayunpaman, hindi siya makagalaw. Nakatali ang kanyang katawan. Bukod dito, napapaligiran siya ng 8 sa mga elit na sundalong kabalyero. Ang 8 taong ito ay nakasuot ng maringal na itim na baluti, sila ay mga miyembro ng mga itim na gwardya. Nakita ni Duan Xinye si Lin Fang. Ang kanyang magagandang mata ay tila isang mainit na araw ng taglagas. Ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay nagpapakita na hindi siya makapaghintay na iligtas ni Lin Fang. Siyempre, napansin din ng mga itim na gwardya na ito si Lin Fang na pumapatay sa kanila, walang iniwan kundi dugo at mga bangkay sa likuran niya. Nanlamig at masama ang ekspresyon ng mukha nila. Sa sandaling iyon, tumalon si Lin Fang at sa parehong oras, isang itim na gwardya ang tumalon din patungo sa kanya. Pas. Ang liwanag na ibinubuga ng espada ni Lin Fang ay nakasisilaw. Gumalaw ang kamay ng itim na gwardya. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Lin Fang na isang mabilis na ilog ang umaagos patungo sa kanya. Ang kanyang espada ay umiindayog sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng mga pag-atake. May ingay na parang alon na humahampas sa kapaligiran. Nang magbanggaan ang enerhiya na kanilang inilalabas, agad na napaatras si Lin Fang. Nakita na lamang niya na ang itim na gwardya na iyon ay agad na sumakay pabalik sa kanyang kabayo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Fang nang may malamig na tingin at pagkatapos ay hinikayat ng 8 itim na gwardya ang kanilang mga kabayo na pasulong. At umalis kasama ang prinsesa. Gaano kalakas? Ang mga itim na gwardya na ito ay napakalakas. Tumiit ang mga mag-aaral ni Lin Fang. Kahit na mayroon lamang 8 sa mga itim na gwardya, sila ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga tao na pinatay noon ni Lin Fang. Sumugod si Lin Fang habang itinaas ang kanyang espada at kaagad pagkatapos, nahulog ang isang sundalo mula sa kanyang kabayo. Agad na tumalon si Lin Fang sa kabayo at mabilis na tumakbo patungo sa 8 itim na gwardya. Kailangang iligtas si Duan Xinye kahit na ito ay magbuwis ng kanyang buhay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 212, Long Chase. Ang hangin ay tumatagos sa eardrums ni Lin Fang. Siya ay humihimok na parang baliw sa kanyang kabayo, tumatakbo sa buong bilis. Dalawang silweta ang nagsibat. Gusto nilang harangan si Lin Fang, ngunit saglit lang nilang nakita ang kanyang espada na kumikinang. Sa isang iglap, patay na bumagsak ang dalawang silhouette na ito sa lupa. Ang paglipat na iyon ay hindi nakaapekto sa bilis ni Lin Fang. Hinahabol pa rin ni Lin Fang ang prinsesa habang napapalibutan siya ng isang mabangis na larangan ng digmaan na may mga taong namamatay sa paligid niya. Si Lin Fang ay tumatakbo ng buong bilis. Muntik na siyang makalabas ng Duanren border. Ang 9 na silhouette na ito, nang walang kaunting pag-aalinlangan, ay pumasok sa daanan na humahantong palabas ng Duanren border.
Sinundan sila ni Lin Fang nang walang pag-aalinlangan. Kahit na ang Duanren border ay nasa ilalim na ng kontrol ni Moyu, si Lin Fang ay nakasuot din ng armor ng isang sundalong Moyu na nagpamukha sa kanya na isa siya sa kanila. Sa makatuwid, walang aatake kay Lin Fang. Si Lin Fang, pati na ang grupong sumusunod sa kanya, ay dumaan din sa daanan ng Duanren border ng maayos. Ang pagdaan sa daanan ay hindi nakapagpabagal sa kanila. Nang makalabas na sila sa daanan, nakikita na nila ang mga bangkay sa abot ng kanilang mga mata. Ang mga bangkay na ito na nakahandusay sa lupa ay pawang mga tropang Zuyu. Anong mabilis na mga kabayo? Kahit na ang kabayo ni Lin Fang ay mabilis na tumatakbo, hindi niya naabutan. Ang mga itim na gwardya. Kahit na ginagabayan sila ng kabayong sinasakyan ni Duan Xinye, ang siyam na kayumangging kabayong ito ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong kabayong ginamit ng mga sundalong Moyu. Gayunpaman, hindi nilayon ni Lin Fang na sumuko, at determinado siya tulad ng dati. Nagpatuloy sila sa paghabol sa kanila ng ilang oras. Hindi inisip ni Lin Fang kung gaano karaming distansya ang natakpan na niya. Paminsan-minsan, natatanaw niya ang usok sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, nakatawid na si Lin Fang sa hangganan na pinagsaluhan ni Zuyu at Moyu. Sa sandaling iyon, siya ay nasa Moyu country. Sa sandaling iyon, may bula sa paligid ng bibig ng kabayo na sinasakyan ni Lin Fang at natatakpan ito ng pawis. Mukhang pagod na pagod. Ang kabayong iyon ay may hindi kapani-paniwalang lakas at liksi, ngunit sa sandaling iyon, hindi na ito nakapagpatuloy. Ang isang kabayo na mabilis at maliksi ay naubos na. Naramdaman na ni Lin Fang na malapit siya sa kanyang mga kaaway. Tuluyan ng bumagal ang mga silhouette na hinahabol niya at sa kadahan-dahang huminto. Pagkatapos ay biglang hinailan ni Lin Fang ang renda upang mapahinto ang kanyang kabayo. Napaungol ang kabayo, at biglang yumuko ang mga binti ng kabayo ni Lin Fang at nahulog ito. Sa sandaling hinihila ni Lin Fang ang renda, ang kabayo ay pagod na pagod upang magpatuloy. Wala na itong lakas para magpatuloy. Si Lin Fang ay tumalon pababa mula sa kabayo. Inangat niya ang ulo niya at nakita niyang unti-unti dang lumilinggan ang mga taong sinusundan niya. Habang nananatili sa kanilang mga kabayo, malamig silang tumingin kay Lin Fang. Sa likod ng mga taong ito, nakatitig si Duan Xinye kay Lin Fang. Kahit na magulo ang kanyang buhok, hindi natatakpan ang kanyang magandang mukha, at ang kanyang malambot at pinong mukha ay nagpahayag na siya ay naantig sa mga aksyon ni Lin Fang. Nakakabigla ang ekspresyon niya. Hayaan mo na ang prinsesa. Hinawakan ni Lin Fang ang mahabang espada mula sa kanyang likod. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Mukha siyang malamig at walang ekspresyon. Ang dulo ng kanyang espada ay kinakaladkad sa lupa, na hiniwa ng espada, na nagiiwan ng bakas sa likod nito. Inutusan tayo ng prinsipe na hulihin siya ng buhay. Sabi ng isa sa mga itim na gwardya na walang pakialam. Si Lin Fang ay natulala, dahil gusto ng prinsipe na mabuhay siya. Ang prinsipe ay halatang si Mo Jia. Hindi kaya pinlano na niya ang lahat sa simula pa lang at ipinadala niya ang mga sundalong ito para i-escort ang prinsesa at tumakbo sa malayo kasama niya para sundan sila ni Lin Fang. Napakalungkot na kailangan naming iligtas ang kanyang buhay noong nakaraang pagkakataon. Wala kaming magawa kundi kunin ng buhay ang prinsesa. Masyadong maawain ang prinsipe. Sabi ng isa sa mga lalaki. Kitang-kita ang mukha niya. Hindi man siya gaanong katandaan ay natatakpan na ng mahabang balbas ang kanyang mukha. Bukod pa rito, ang ikinagulat ni Lin Fang ay kahit na ang 8 taong kasama ni Duan Xinye ay pawang mga itim na gwardya, ang kanilang mga helmet ay iba sa karaniwan. Sa gitna nila, 4 sa kanila ang may helmet na nakatakip sa kanilang mukha maliban sa kanilang mga mata. Ang 4 na iba pa ay nakasuot ng helmet na hindi lubusang nakatakip sa kanilang mga mukha. Ang kausap lang ay isa sa nakasuot ng helmet na hindi nakatakip sa buong mukha. Hu Qiyong, kahit hindi natin siya mapatay, matuturuan natin siya ng magandang aral. Maaari pa rin tayong maging lubhang malupit. Sabi ng isa pang tao. Nagulat si Hu Qiyong. Isang evil smile ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang kabayo ay nagsimulang maglakad patungo kay Lin Fang. Alam mo ba kung anong status nating 4? Malamig na tanong ni Hu Qiyong. Ang 4 na tanga. Sagot ni Lin Fang na may walang pakialam na tono. Paano niya malalaman kung sino si Hu Qiyong at ang iba pa? Mga idiot. Malamig na ngumiti si Hu Qiyong. Malalaman mo kung gaano kakatanga sa pag-atake sa amin. Lahat kami ay mga itim na gwardya na tenyente. Nangunguna kami sa mga tropa sa larangan ng digmaan, ngunit dahil sa iyo at sa bitag na iyong inayos, inutusan kami ng prinsipe na umalis at hulihin ka ng buhay. Dapat ipagmalaki mo ang sarili mo, mga tenyente. Nagulat si Lin Fang. Dahil sa kanya, ginamit nila ang prinsesa bilang pain at nagpadala ng 4 na tenyente. Laban sa lahat ng inaasahan, talagang interesado sila sa kanya. Pero sino yung 4 na nakatakip ang mukha? Kahit na ang China inilabas nila ay hindi kasing lakas ng sa mga tenyente, napakalakas din ito. Ang iyong diskarte upang sunugin ang lungsod ay humantong sa pagkamatay ng marami sa ating mga kawal, at kahit na hindi kita mapatay, gusto kitang talunin sa loob ng 1 pulgada ng iyong buhay. Ang lahat ng nararamdaman ko ay galit sa iyo. Sabi ni Hu Qiyong. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang sandata, na isang napakalaking palakol. Mukha siyang mabangis at nakakatakot. Ang kanyang palakol ay malamang na tumimbang ng hindi bababa sa 100 kilo. Galit na sigaw ni Hu Qiyong. Ang kanyang kabayo ay biglang sumulpat patungo kay Lin Fang ng buong bilis. Ang kanyang palakol ay nagpakawala ng isang malakas na dumadagandong habang ito ay napunit sa hangin. Hinubad ni Lin Fang ang kanyang espada sa hindi kapani-paniwalang bilis at hiniwa ang harapang binti mula sa kabayong sinasakyan ni Hu Qiyong.
Nagpatuloy si Ho Qiyong at tumalon mula sa kanyang kabayo patungo kay Lin Feng. Pagkatapos ay itinaas ni Lin Feng ang kanyang espada upang harangan ng palakol habang ito ay bumagsak mula sa itaas. Nang magtagpo ang palakol at ang mahabang espada ni Lin Feng, itinulak pababa si Lin Feng. Ang pagkabigla lamang ay sapat na upang mapaungol si Lin Feng dahil siya ay nasugatan. Gaano kalakas? Isip ni Lin Feng. Namangha siya. Blanko siyang nakatitig sa kalaban. Ang taong iyon ay kapareho ng lakas ng pinuno ng mga itim na gwardya na pinatay niya noon, ang ikapitong Lingchi layer. Siya ay isang antas na mas malakas kaysa kay Lin Feng. Bukod pa rito, ang pressure ng battle axe ni Ho Qiyong na tumama kay Lin Feng ay parang isang bundok na bumagsak sa kanya, at nahati pa nito ang lupa sa ilalim niya. Hindi ka makatiis kahit isang pag-atake. Natatawang sabi ni Ho Qiyong habang nakatingin ng masama kay Lin Feng. Gayunpaman, nang itinaas niyang muli ang kanyang palakol, siya ay namangha. Biglang nagbago si Lin Feng sa anino at nawala sa paningin. Mabilis na kumilos si Lin Feng kaya wala ng oras si Ho Qiyong para mag-react. Pilit pa rin niyang itinataas ang kanyang malaking palakol. Mag-ingat ka, sigaw ng isa sa mga itim na gwardya, ngunit huli na ang lahat. Ang espada ni Lin Feng ay nasa lalamunan na ni Ho Qiyong. Sinusubukan pa rin ni Ho Qiyong na itaas ang kanyang palakol, ngunit binawi na ni Lin Feng ang kanyang espada. Ang Vanishing Shadow ay ang sining ng pagkuha ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng biglaang pag-atake bago sila makapag-react. Sapat na ang isang strike. Iyon ang kapangyarihan ng isang D-level na kasanayan. Kahit noong si Lin Feng ay nasa ika-4 na layer ng Ling Chi, ginamit niya ang parehong pag-atake upang patayin ang isang cultivator sa ika-7 layer ng Ling Chi. Taglay na ni Lin Feng ang lakas ng ika-6 na layer ng Ling Chi. Hindi lamang ang kanyang pangunahing lakas ay napabuti ng malaki, ngunit nagsanay din siya sa paggamit ng kanyang mga kasanayan sa militar. Ang pagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa militar ay nagbigay daan sa kanya upang magamit ang pinakamataas na lakas kapag umaatake. Magagamit niya ang kanyang Vanishing Shadow para pumatay ng mga tao sa isang iglap. Siyempre, nagawa ni Lin Feng na patayin si Ho Qiyong, na nasa ika-7 layer ng Ling Chi, dahil minamaliit niya si Lin Feng. Naisip niya na siya ay isang tunay na eksperto, at sinamantala ni Lin Feng ang pagkakataong iyon. Ayoko pang mamatay. Ang lalamunan ni Ho Qiyong ay nagpakawala ng isang maliit na sigaw, ang kanyang boses ay husky. At biglang bumuhos ang dugo mula sa kanyang lalamunan, at kahit na ayaw niyang mamatay ay patay na siya. Buhay at kamatayan. Isang saglit na slip at maaaring matapos na ang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 213. Walang takot. Ho Qiyong. Sabay na sigaw ng 3 pang tinyente. Ang 3 pang tinyente ay nakatingin sa nahuhulog na silwete ni Ho Qiyong, ang kanilang mga mukha ay namumula sa galit. Pagkatapos ay itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin kay Lin Feng na may kumukulong layuning pumatay. Naglakas loob kang patayin si Ho Qiyong. Sabi ng isa sa mga tenyente na malamig ang tunog habang nakatitig. Kay Lin Feng. Hindi mo ba nakita? Walang takot na tanong ni Lin Feng. Nagkaroon ng pagkakataon si Lin Feng na patayin ang kanyang mga kalaban. Hindi niya ito palalampasin. Taglay, ni Ho Qiyong ang lakas ng ika-7 layer ng Ling Chi. Ang palakol ni Ho Qiyong ay napakalakas hanggang sa nasugatan si Lin Feng sa pagkabigla mula sa kanyang pag-atake. Kung hindi niya pinatay si Ho Qiyong, ito ay katulad ng pagpapakamatay. Sa panahon ng digmaan, habang naglalaban ang dalawang panig, ang lahat ng labanan ay buhay at kamatayan. Grr. Ang tinyente ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kinasusuklaman niya si Lin Feng at gusto siyang patayin, ngunit nagutos si Prinsipe Mo Jia na hulihin ng buhay si Lin Feng. Walang nang ahas na suway yan ang utos ni Mo Jia. Kayong 4, pumunta at hulihin siya. Sabi ng tinyente habang lumingon sa 4 na nakatakip ang mukha. Malamig at nag-uutos ang boses niya. Hindi natin magagawa iyon. Sabi ng isa sa kanila. Nagulat ang tinyente na iyon. Lalong nalamig ang ekspresyon ng mukha niya. Nagulat din si Lin Feng. Parang hindi ganoon kaganda ang relasyon nila. Pero anong klaseng relasyon meron siya? Kami ay handa na magpadala ng 3 ngunit 2 sa inyo ay kailangang tulungan silang mahuli siya. Paano iyon tunog? Patuloy ng lalaking nakatakip ang mukha. Parang siya ang pinuno ng 4 na iyon. Sige. Sabi ng tenyente matapos na hindi makapagdesisyon sa maikling panahon. Pagkatapos ay tumango siya at sinabi. Kung hindi ka lalaban ng buong lakas, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Ang 5 taong ito ay lumipat patungo kay Lin Feng, 2 tenyente at 3 sa mga itim na gwardya na. Nakatakip ang kanilang mga mukha. Nang ilabas ng mga taong ito ang chi at puwersa, naramdaman ni Lin Feng na siya ay nasusuk. Gaano kalakas? Ang mga taong ito ay nakalusot na sa ika-7 Ling Chi layer. Sa hitsura, unti-unting nagdilim ang mga mata ni Lin. Naging malamig at walang ekspresyon ang kanyang mga mata. Nagbigay siya ng impresyon na kaya niyang kontrolin ang lahat ng nasa paligid niya. Malinaw niyang naiintindihan ang lahat, maging ang bawat individual na dahon na kumakaluskol sa hangin. Habang nakaharap ang 5 malalakas na cultivator ng ika-7 Ling Chi layer, ganap na nakatutok si Lin Feng. Ang tila walang katapusang dami ng lakas ng labanan ang pumapalibot sa kanyang katawan. Ang lupa sa ilalim ni Lin Feng ay nanginginig at ang kanyang baluti ay naglalabas ng mga metal na kalansing. Mahigpit na hawak ni Lin Feng ang kanyang espada. Kahit na humarap sa 5 cultivator sa ika-7 Ling Chi layer, hindi nagpatinag si Lin Feng. Sa landas ng paglilinang, ang isa sa mga pinakamahusay na katangian ay isang malakas na paghahangad at hindi natitinag na determinasyon. Kahit nakaharap ni Lin Feng ang 5 cultivator sa ika-7 Ling Chi layer, hindi siya matitinag. Ang tanging paraan ay isang labanan at lahat ng iba pa ay tadhana.
Iyon ang tanging daan upang maabot ang mga ulap. Ang kawalang takot ay humantong sa pinakamataas na tagumpay. Nararamdaman nila ang malakas na enerhiya ng labanan na inilalabas ni Lin Feng, kaya nanatiling mapagbantay ang 5 magsasaka. Napatay niya si Hu Qiyong, na nakalusot hanggang sa ika-7 layer ng Ling Qi, sa isang welga. Hindi nila maaaring pabayaan ang kanilang mga bantay at bigyan si Lin Feng ng isang mapagsamantalang pagkakataon. Una, saktan mo siya ng husto. Hindi mo kailangang maging mawin. Huwag mo lang siyang patayin. Malamig na sabi ng isa sa mga tinyente. Napaungol ang kanilang mga kabayo habang lahat sila ay sumugod patungo kay Lin Feng. Sabay-sabay silang umaatake kay Lin Feng. Ang katawan ni Lin Feng ay kumikislap at parang anino na umuurong at umiwas sa mga pag-atake. Ang 5 taong ito ay patuloy na sumulong at biglang, ang silhouette ni Lin Feng ay biglang nawala ng walang bakas. Imposible. Ang 5 cultivator na ito ay namangha. Isang malabo, madilim na liwanag lamang ang naroon na tila multo sa kanyang kinalalagyan. Kasabay nito, isang sensasyon ng panganib ang bumangon sa kanilang mga puso. Mayroon siyang espiritu ng anino. Hindi mabago ang sitwasyon, ang 5 tao ay patuloy na nagmamadali patungo sa multo na may panghihinayang sa kanilang mga puso. Dark Shadow, mamatay ka, isang banayad na tunog ang kumalat sa kapaligiran at ang dugo ay tumalsik sa hangin. Ang anano ay dumaan sa 2 itim na gwardya at kaagad pagkatapos, muling nakita si Lin Feng. Ang 5 taong ito ay hindi epektibong pinagsama-sama. Nakatalikod si Lin Feng sa 2 sa mga itim na gwardya na mabilis na sumusugod sa kanya. Gayunpaman, habang papalapit sila kay Lin Feng, nanginginig ang kanilang mga katawan at nahulog sila mula sa kanilang mga kabayo, patay na sila. Iyon ang pangalawang bahagi ng D-level na skill na Cross Shadow. Dark Shadow. Ang cultivator ay maaaring mag-transform sa isang halos hindi nakikita at hindi marinig na anino. Ito rin ang bahaging hindi kailanman nagawa ni Protector Kong. Gayunpaman, si Lin Feng, kapag inilabas ang kanyang celestial spirit, ay maaaring gamitin ito ng may maliit na antas ng karunungan. Kahit na hindi ito perpekto, maaari pa rin siyang mag-transform sa isang anino na nagmukhang isang transparent na specter, na halos hindi nakikita. Bukod, gamit ang kasanayang iyon, madali niyang napatay ang 2 cultivator na may mas mataas na cultivation kaysa sa kanya. Siyempre, kailangang magbayad ng malaking halaga si Lin Feng para magawa iyon. Umubo si Lin Feng ng ilang subo ng dugo at tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang. Hindi niya kabisado ang Dark Shadow, kaya hindi siya naging perpektong anino, kaya naman nasira si Lin Feng ng mga pag-atake ng mga kalaban. Gayunpaman, nagawa niyang patayin ang 2 sa kanila na maaaring ituring na isang mahusay na tagumpay. Gayunpaman, naramdaman ni Lin Feng na ang kanyang mga panloob na organo ay malubhang nasugatan. Lin Feng. Si Duan Xingye ay nakatingin kay Lin Feng at ang kanyang mga pisngi ay namula. Bakit ginawa ni Lin Feng ang lahat ng ito para iligtas siya? Siya ay nakikipaglaban sa napakaraming malalakas na kalaban upang iligtas siya. Bastos. Galit na sigaw ng tinyente na hindi pa nakakasali. Agad siyang sumugod kay Lin Feng habang ibinabato ang kanyang pinakamalakas na suntok. Nakikita ni Lin Feng ang lahat ng bagay sa paligid niya at nakikita niya ang kamaong iyon na nagmamadali patungo sa kanya. Mabilis na sinuntok ni Lin Feng ang lupa gamit ang kanyang kanang kamay at itinulak ang sarili palayo sa pag-atake. Gayunpaman, nadamay pa rin siya sa lakas ng suntok na iyon. Isa pang subo ng dugo ang naubo nang lumapag siya. Ay nalalayan ni Lin Feng ang kanyang sarili sa lupa gamit ang isang kamay, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kapanipaniwalang mapatla. Ika-8 Ling Qi layer. Pinakamalakas din ang tiny enteng iyon. Nakakagulat na mayroon siyang lakas ng ika-8 layer ng Ling Qi. Pinatay mo ang aking mga kapatid, dapat kang mamatay. Gaya ng dati, hindi susuko ang tenyente na iyon. Ibinagsak niya ang makapangyarihang paa sa lupa at tumalon sa ere. Naglulunsad siya ng isa pang suntok sa nasugatan na si Lin Feng. Boom! Ang katawan ni Lin Feng ay itinulak pabalik. Ang kanyang mga pinsala sa pagkakataong ito ay mas malala. Ilang sandali bago, siya ay nasugatan ng husto ngunit ngayon ay nakatanggap na siya ng 2 suntok mula sa isang cultivator ng ika-8 layer ng Ling Qi. Lin Feng, mamamatay ka ngayon. Ang lamig at nakamamatay na enerhiya ang lumabas sa katawan ng tinyente. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo kay Lin Feng. Gusto ng prinsipe na buhayin siya. Kung papatayin mo siya, sinusuway mo ang utos ng prinsipe. Sabi ng isa sa mga lalaking nakatakip sa mukha niya ang helmet. Nagulat ang tinyente. Agad niyang sinabi sa malamig paraan. Pinatay niya ang 2 sa aking mga kapatid, kung hindi ko siya mapatay, puputulin ko ang kanyang mga braso. Putulin mo ang aking mga braso. Sabi ni Lin Feng habang nakataas ang ulo. Ang kanyang maitim at walang ekspresyon na mga mata ay mukhang mas determinado. Tumayo siya at isang hindi kapani-paniwalang dami ng lakas ng labanan ang lumabas sa kanyang katawan. Ang lakas ng labanang ito ay nakakabaliw na nagbabago-bago sa katawan ni Lin Feng. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang ice spirit sa likod ni Lin Feng at tila umabot sa langit. Tila biglang nagyelo ang buong paligid. Bumaba agad ang temperatura. Sumipol si Sword Chi sa kapaligiran. Ito ay matalas at nakamamatay. Nang makita iyon ng iba, natigilan sila. Nagawa pa rin ni Lin Feng na ilabas ang hindi kapani-paniwalang lakas ng labanan, ang kanyang paghahangad at determinasyon ay hindi kapani-paniwala. Humakbang siya pasulong na mukhang kalmado at hiwalay, ngunit pagkatapos ng hakbang na iyon, ang lakas ng labanan sa paligid ng katawan ni Lin Feng ay naging isang marahas na unos na nagsimulang magalit sa gitna ng yelo. Nagulat ang tinyente. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Si Lin Feng ay lubhang mapanganib. Tila ang kanyang 2 uri ng enerhiya ay pinagsama sa enerhiya mula sa langit at lupa. Tila kayang tanggapin ni Lin Feng ang sinuman, kabilang ang tenyere.
Ipinakita niya ang mga katangian ng isang tunay na bayani. Siya ay nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang lakas ng kalooban at kasigasagan. Ang kanyang puso ay walang takot, puno ng determinasyon at pakiramdam niya ay kaya niyang lipulin ang lahat sa kanyang landas. Mamatay, sabi ni Lin Fang na may mahinahong boses. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang kanyang espada. Ginamit niya ang kanyang daliri at ginawa itong espada. Parang naging totoong espada ang daliri niya. Parami ng parami ang puwersang nagsanib kasama ang iba pang enerhiya, gumagamit siya ng isang pag-atake ng enerhiya. Nang itaas ni Lin Fang ang kanyang daliri, parang tinutusok ng espada ang hangin. Boom! Mabilis na pinakawalan ng tinyente ang kanyang mabangis na hayop na espiritu na naglabas ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Ito ay isang napakalakas na espiritu, isang malaking mabangis na hayop na mukhang isang maliit na bundok. May impresyon siya na si Lin Fang ay lubhang mapanganib. Kahit na nalampasan na niya ang ikawalong layer ng Lin Chi, sigurado siya na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas laban kay Lin Fang. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake na Oblivion Fist, at inilunsad ang kanyang sarili patungo kay Lin Fang. Boom! Nanginginig ang lupa. Isang nakakabaliw na malakas na hangin ang bumangon sa pagitan nila, ang mga ulap ng alikabok ay malakas na hinaypan sa lahat ng direksyon. Bumalik. Marahas na napaatras si Lin Fang ngunit hindi pinansin ang dugong nagmumula sa kanyang bibig. Bukod pa rito, parang hindi maubos ang kanyang enerhiya, mas malamig na chi, mas maraming sword chi at mas maraming enerhiya sa labanan nang lumabas mula sa katawan sa tila walang katapusang supply. Boom! Agad na bumagsak ang lupa at lumitaw ang isang malaking bunganga kung saan nakatayo si Lin Fang. Napatras muli si Lin Fang at walang tigil siyang umubo ng subo ng dugo. Hindi na kinaya ni Duan Xingye na panoorin ang eksenang ito. Gayunpaman, tila ang dami ng chi na lumalabas sa katawan ni Lin Fang ay hindi huminto sa pagtaas. Lahat ng enerhiyang inilabas niya ay nagsasama-sama. Ang walang takot na lakas ng pakikipaglaban na iyon ay nagiging kasing lakas at marilag at ang lupa at ang langit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 214, Broken Bones. Nakatingin ng Tenyente So alang ekspresyong mga mata ni Lin Fang at sa kanyang patuloy na pagtaas ng chi. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya at nagsimulang gumalaw ang mabangis niyang beast spirit habang umaatungal ng malakas. Mamatay. Sigaw ng Tenyente. Ang palad ng kanyang kamay ay sumugod patungo kay Lin Fang. Napuno ito ng matinding lakas at bigla itong nag-transform sa isang napakalaking kamay ng hayop. Ang palad ay naging sapat na upang takpan ang buong katawan ni Lin Fang, malinaw na ito ang lakas ng kanyang espiritu. Boom! Ang hindi kapanipaniwalang puwersang iyon ay bumagsak sa hangin patungo kay Lin Fang. Parang pati ang lupa sa ilalim niya ay nanginginig sa pressure, pakiramdam niya ay nasusuffocate siya. Gayunpaman, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nawawala, si Lin Fang ay walang takot. Sa halip na gumamit ng isang daliri, ginamit niya ang kanyang buong kamao at sinimulang itoon ng lahat ng kanyang lakas dito. Ang buong kamao niya ay naging matalas pa sa espada. Anumang bagay na hinawakan ng kamao ay diretsyong matusok. Ang palad ng Tenyente at ang kamao ni Lin Fang ay nagbanggaan sa isang brutal na pagsabog. Boom! Isa pang napakalakas na tunog ang pumuno sa hangin. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Lin Fang ay nabasag. Ang Tenyente ay parang isang napakalaking mabangis na hayop at siya ay tumama na parang bundok na bumagsak kay Lin Fang. Ang mga ingay ay biglang tumigil at pagkatapos ay ang matinding kapangyarihan ng kamay ng Tenyente ay nagsimulang mangapi sa katawan ni Lin Fang. Pakiramdam ni Lin Fang ay sisabog ang kanyang mga buto at panloob na organo. Malubhang nasugatan siya ngunit nakatayo pa rin siya ng tuwid at hindi man lang siya umaatres na naging sanhi ng lahat ng mga tao na tumahimik sa kanya. Ilang sandali pa ay tumahimik ang kapaligiran. Ang mga tumutulo na dugo ay sumusunod sa kamay ng Tenyente habang ito ay gumagalaw. Ang walang nakakaalam ay isang sandali bago, ang kamao ni Lin Fang ay tumusok sa palad ng kanyang kamay. May malaking butas sa gitna nito. Gayunpaman, hindi siya tumigil dahil alam niyang mas malala ang mga pinsala ni Lin Fang kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kamao ni Lin Fang ay nasa palad pa rin ng Tenyente. Nakatayo sila doon nang hindi gumagalaw. Walang ekspresyon ng mga mata ni Lin Fang at malinaw niyang nararamdaman ang lahat sa loob ng kanyang paligid. Iyon ang sariling mundo ng kadiliman ni Lin Fang. Ang kanyang mga buto ay nabali at ang kanyang mga laman loob ay lubhang napinsala. Maari siyang bumagsak anumang oras at huminga ng kanyang huling hininga ngunit, tulad ng dati, nakatayo siya ng matangkad. Sa sarili niyang mundo, ang yelo ay asul, ang enerhiya ng espada ay puti at ang lakas ng labanan ay ginto. Lahat, sa kanyang mundo, ay makikita sa kanyang isipan. Maaari siyang humiram ng puwersa mula sa mundo at gamitin ito para tulungan siyang magsagawa ng mas malalakas na pag-atake. Ang mga pag-atake ng enerhiya ay ang pinakamataas na tagumpay na mayroon siya para sa paggamit ng pamamaraang ito. Magagawa niyang magsama-sama ang iba't ibang uri ng enerhiya at maging mas malakas. Nakakagulat, ang bawat pag-atake ay maaaring maging mas malakas kapag pinagsama kaysa kapag gumagamit ng napakalaking halaga ng isang puwersa. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ito ay puwersa o pag-atake ng enerhiya, lahat sila ay hinihigop mula sa labas ng mundo. Hindi sila pag-aari ni Lin Fang at hindi itinuring na sarili niyang lakas. Ang mga ito ay mga kasangkapan lamang na magagamit niya upang gamitin ang kanyang lakas. Nangangailangan sila ng pangunawa at kumakatawan sa isang limitadong kapangyarihan. Sa gitna ng sarili niyang mundo, kinailangan ni Lin Fang na gumamit ng sarili niyang lakas. Sa mundo ni Lin Fang, ang tatlong kulay ay umiikot at nagsasama-sama. Kasabay nito, sa paligid ng katawan ni Lin Fang, walang yelo, walang sword energy at walang nasusunog na battle energy. Sa sandaling iyon, mukha siyang ordinaryong tao na hindi man lang nagsasanay sa paglilinang.
Wala talagang kakaiba sa kanya. Gayunpaman, habang mukhang napakakaraniwan, mayroon pa ring isang bagay na mahiwaga, isang bagay na tila isang makalangit na misteryo. Ang katawan ni Linfang ay sumisipsip ng purong chi mula sa langit at lupa at ang purong chi na iyon ay sinisipsip sa bawat sel ng kanyang katawan. Ang mga buto, laman, at kalamnan ni Linfang ay patuloy na lumalakas. Ang kanyang buong kalansay ay naglalabas ng mga tunog ng pag-crack na para bang sinusubukan nitong buuin muli ang sarili mula sa sirang estado. Ang landas ng paglilinang na nilakarin ng isang tao ay maaaring magbago ng kanilang buong kapalaran. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi dulot ng lakas ng isang tao. Maaaring baguhin ng paglilinang ang mga buto, laman at kalamnan ng mga magsasaka upang gawing mas angkop at mas malakas ang katawan alinsunod sa kagustuhan ng isang tao. Ang mga buto ay maaaring mapahusay at maging host para sa isang mas malakas na katawan. Maaaring lumakas ang laman at kalamnan at mapahusay ang mga daluyan ng dugo. Ang ugali ng isang tao ay ang tanging bagay na makapagpapalakas sa kapangyarihan ng isip at espiritu. Ang ugali ng isang tao ay maaapektuhan ng paraan ng pagsasanay at pagkilos ng mga magsasaka, ito rin ang paksa ng patuloy na pagbabago. Ang mga buto ay patuloy na kailangang magbago at maging mas malakas upang maging perpektong pagkakatugma sa pinalakas na katawan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay nangangailangan ng pinsala. Kailangang baliin ang mga buto bago sila lumakas. Ang mahinang laman ay kailangang sirain bago ito maging mas matatag. Kapag nasira ang katawan maaari itong patuloy na lumakas, gayunpaman ito ay para lamang sa loob ng pagsasanay sa paglilinang, hindi labanan. Parang binago ni Linfang ang mga patakaran. Nakalusot pa lamang siya hanggang sa ika-6 na layer ng lingchi at nabali ang kanyang mga buto dahil sa panlabas na pinsala. Hindi ito ginawa sa proseso ng paglilinang, ngunit sa panahon ng labanan, gayunpaman, ginagamit ni Linfang ang mga panlabas na puwersa upang makakuha ng mas mahusay na pangunawa sa paglilinang at upang palakasin ang kanyang katawan. May mga bali na buto siya pero nakatayo pa rin siya. Ang mga taong naroroon ay namangha. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nararamdaman nila na nagbago si Linfang ngunit hindi nila masabi kung ano ang nagbago sa kanya. Parang siya pa rin ang katulad ng dati. Ang kanyang ugali ay ganap na nagbago. Sa sandaling iyon, tila si Linfang, ang langit at ang lupa ay nasa perpektong pagkakatugma. Parang sa wakas na bunyag na rin ang tunay niyang ugali. Si Linfang ay tila lubhang mapanganib sa sandaling iyon. Ang tinyente na lumalaban sa kanya ay may malinaw na kalamangan, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng isang kakilakilabot na premonition na tila siya ay nasa malaking panganib. Dahil sa insecurity na iyon, mabilis siyang kumuli. Itinadyak niya ang kanyang paa sa lupa na parang isang malaking mabangis na hayop. Nayanig ang lupa at isang ulap ng alikabok ang tumaas sa hangin. Itinaas ng tinyente ang kanyang ulo at sumugod na parang baliw patungo kay Linfang. Ang palad ng isang dambuhalang kamay ay muling lumitaw at sumugod patungo kay Linfang. Bahagyang ginalaw ni Linfang ang kanyang kamay at agad na iniswipe ang kanyang kamay sa direksyon ng ilusyonaryong palad. Napuno ng maliwanag na liwanag ang hangin mula sa banggaan. Nang mawala ang liwanag, napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Isang kamay ang naputol at pinalipad sa himpapawid. Kaagad pagkatapos, isang napakalakas at masakit na sigaw ang maririnig. Ah! Ang kamay ko! Ilang sandali pa, napagtanto ng tinyente na nawawala ang kanyang kamay. Napatingin siya sa kaliwang bisig niya ngunit walang nakakabit na kamay at tanging bukal ng dugo ang umaagos mula sa braso niya. Isang nakakatakot na ekspresyon ang tumakip sa kanyang mukha. Paano ito naging posible? Kahit na ang karamihan sa mga cultivator ng ikapitong layer ng lingchi na gumagamit ng mga sandata ay hindi man lang magkakamot ng kanyang balat. Ang kanyang mabangis na espiritu ng hayop ay napakalakas. Kapag ginagamit ang kanyang beast spirit, ang kanyang offensive at defensive na kakayahan ay napakataas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay madaling hiniwa. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang maliwanag at nagniningning na liwanag na iyon. Walang mga armas sa mga kamay ni Linfang. Ang ibang mga tao ay nakatingin din kay Linfang. Nagulat sila. Ang maliwanag at nagniningning na liwanag kanina ay kamay ni Linfang. Sa sandaling iyon, hindi na mukhang ordinaryo si Linfang, nakatayo siya roon at ang kanyang buong katawan ay parang nag-transform sa isang espada, isang lubhang nakakatakot na espada. Ang kanyang katawan ay isang espada at ang kanyang espada ay ang kanyang katawan. Ang maliwanag at nagniningning na liwanag na iyon ay nagmula sa kanyang kamay dahil ang kanyang buong katawan ay isang espada. Sword fusion. Ang mga tao ay namangha. Sa katunayan, iyon ay isa sa mga layer ng Sword Force, Sword at Body Fusion. Si Linfang ay nakalusot sa isa pang layer ng mastery tungkol sa puwersa. Si Linfang ay may lakas lamang ng ika-6 na layer ng Lingchi ngunit nakakagulat na naiintindihan ng ilan sa mga misteryo ng layer ng Zuanqi. Na kahit na ang ilang mga cultivator ng layer ng Zuanqi ay hindi maintindihan. Ang kanyang likas na talento at katalinuhan ay napakapangit. Cut. Sabi ni Linfang sa mahinang boses. Muling itinaas ni Linfang ang kanyang kamay. Tinatakpan ng tenyente ang tuod sa kanyang bisig gamit ang kanyang kabilang kamay at biglang nanginginig sa takot. Gusto niyang umatras ngunit huli na ang lahat. Ang mahiwagang maliwanag na liwanag ay muling sumikat at hiniwa sa lalamunan ng tenyente na parang isang flash. Biglang tumigas ang mukha niya at agad na bumagsak. Patay ang isang cultivator ng ika-8 layer ng Lingchi. Si Linfang, sa kanyang lakas, ay nakapatay na ng 3 cultivator ng ika-7 Lingchi layer pati na rin ang isa sa 8 Lingchi layer. Mula sa 8 itim na gwardya, isang tenyente ang naiwan gayon din ang 3 tao na nakatakip ang mga mukha. Tumingon si Linfang at tumingin sa isa sa mga tao, na may takip ang mukha, nasa tabi niya ang prinsesa. Agad na tumabi ang taong iyon at binuksan ang daan para kay Linfang.
Pagkatapos ay sinabi niya, ang prinsesa ay sa iyo. Natigilan si Lin Feng, lumipat siya patungo sa prinsesa at tumingin sa lalaking may takip ang mukha, at nakita niya itong lumipat patungo sa tatlong natitirang nakaligtas. Hindi mo siya papatayin. Malamig na tanong ng huling natitirang tenyente habang nakatingin sa lalaki na nakatakip ang mukha. Apat lang kami. Magkasama man tayong lahat, maliit lang ang tsansa nating manalo. Sabi ng lalaki na nakatakip ang mukha habang papunta sa tenyente. Pagkatapos ay bigla siyang nag-transform sa isang anino, tumalon mula sa kanyang kabayo at sumugod patungo sa huling natitirang tenyente. Isang napakalakas na hangin ang nagmula sa kanyang kamay at bumagsak sa dibdib ng tenyente. Ang puso ng tenyente ay kumirat, ang kanyang mga laman loob ay nasira ng hindi na naayos sa pag-ataking iyon. Ikaw. Gustong magsalita ng tenyente ngunit nakita niya ang lalaking nakamastara na nagsasagawa ng panghuling pag-atake laban sa kanya. Ang tenyente pagkatapos ay nahulog mula sa kanyang kabayo, patay. Ang walang kapantay na martial god, uyugto. Kabanata 215, masakit na paibig. Mukhang nagulat si Lin Feng. Ang dalawang iba pa na may helmet na nakatakip sa kanilang mga mukha ay tumingin din kay Lin Feng. Kakaiba ang tingin nila sa kanilang mga mata. Lin Feng, kaming tatlo ay hindi lalaban sa iyo. Pwede ka nang umalis. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Sabay, silang umalis sa landas ni Lin Feng. Okay lang naman kayo sa desisyon ko diba? Nanatiling tahimik ang dalawa at agad na mango. Tara na, sabi ng pinuno ng mga lalaki. Agad naman silang tumalikod at umalis. Nakita nila na hindi nilayon ni Lin Feng na pigilan sila. Bamantong hininga ang kanilang mga kabayo at pagkatapos ay nagsimula silang tumakbo ng buong bilis sa takot na baka magbago ang isip ni Lin Feng. Ngunit nang pareho nilang naabutan ang pinuno ng grupo, isang brutal na enerhiya ang bumagsak sa kanilang mga katawan. Ang tunog ng kulog ay kumalat sa kapaligiran at bumuhos ang dugo mula sa bibig ng dalawang itim na gwardya. Kaagad pagkatapos, isa pang hampas ng malakas na enerhiyang iyon ang tumama sa kanila mula sa likuran, naramdaman na lamang nila ang paninigas ng kanilang katawan. Sinubukan nilang ilabas ang kanilang sariling lakas at lumayo, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling sinubukan nilang lumayo, isang nakamamatay na hampas ng kamay ang tumusok sa kanilang magkabilang dibdib, na ikinamatay nila sa isang iglap. Si Lin Feng at Duan Xinye ay namangha. Dahan-dahan silang lumingon at tumingin sa huling natitirang itim na gwardya. Nakita na lang nila na papalapit na siya sa kanila. Pagdating niya sa harap ni Lin Feng at Duan Xinye, sinabi niya. Lin Feng, kahit na naging mas malakas ka sa kritikal na sandali, mahina ka na ngayon at hindi na makakalaban ng mas matagal, ipinapayo ko na iwasan mo ang hinaharap. Gulo at humanap ng mapagpahingahan. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Alam niyang napakahina niya ng mga saliyon. Sa katunayan, kahit na ang mga belang buto ni Lin Feng ay nagsimula ng muling buuin ang kanilang mga sarili at maaari na niyang pagsamahin ang kanyang espada, ang kanyang mga buto ay hindi pa rin ganap na nakakabawi. Bukod dito, ang kanyang mga panloob na organo ay lubhang napinsala. Lubos na naunawaan ni Lin Feng na wala siyang estado para magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang makita niyang gustong umalis ng lalaki nang hindi siya pinapatay, pakiramdam niya ay napakahina niya. Bukod dito, hindi maintindihan ni Lin Feng kung bakit handang tulungan siya ng taong iyon. Sino ba talaga ang taong iyon? Bakit kasama niya ang mga itim na gwardya? Sino ka? Tanong ni Lin Feng. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, Lin Feng. Mayroon kang isang malakas na determinasyon at paghahangad, ikaw ay walang takot, ang mga katangiang ito ay nakaukit sa kaibuturan ng iyong puso at ginagawa ka nitong cultivator na ikaw ay ngayon. Hindi lahat ay maaaring maging ganoon, maraming mga tao ang pinili na matakot na mamatay at magdusa sa katahimikan. Sabi ng lalaki nang hindi sinasagot ang tanong ni Lin Feng. Lin Feng, ang digmaang ito sa pagitan ng ating dalawang bansa ay hindi kasing simpleng intindihin gaya ng iniisip mo. Sa likod ng mga kortina, kami ay mga pawn lamang, walang tao. Isasakripisyo nila tayo anumang oras para makamit ang kanilang ninanais, tulad ng mabagsik na hayop. Sa pagkakataong ito, nakipagsapalaran ka ngunit hindi ito katumbas ng halaga dahil walang mangyayari sa prinsesa. Sabi ng lalaking naka-helmet na nakatakip pa sa mukha. Ang kanyang mga mata, na nakikita, ay nakatingin kay Lin Feng at mukhang taos-puso. Huwag kalimutang huwag bumalik gamit ang parehong daan na iyong dinaanan. Hindi lahat ng hukbo ng Mo Yu ay mamamatay sa panahon ng digmaan o hindi bababasa, hindi mamamatay si Mo Jia. Maghintay hanggang bumalik sila sa Mo Yu at pagkatapos ay maaari kang bumalik sa Zuyu. Sa wakas, hangad ko na muli mong pasiglahin ang Yunhai Sect. Nang matapos magsalita ang lalaking iyon, tumalikod siya at tumakbo ng buong bilis. Ang kanyang silhouette ay, unti-unting nawala sa abot tanaw. Tinitingnan ni Lin Feng ang silhouette na iyon mula sa likuran at kumikislap ang mga ilaw sa kanyang mga mata. Isang, ribong ideya ang gumugulo sa kanyang isipan. Palakasin muli ang Yunhai Sect. Ulit ni Lin Feng sa mahinang boses. Sinabi ng lalaking iyon na si Lin Feng ay, determinado at walang takot, na ang mga pagpapahalagang ito ay nakaukit ng malalim sa kanyang puso at sinabi na maraming tao ang nagdusa sa katahimikan na natatakot para sa kanilang buhay. Marahil ang taong ito ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, nagdurusa sa katahimikan upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Malamang na ang taong iyon ay dating miyembro ng Yunhai Sect. Sa katunayan, ang taong iyon ay talagang dating miyembro ng Yunhai Sect. Bukod dito, pinili niyang sumilong sa Holy Courtyard ng Zuyu para iligtas ang sarili niyang buhay kaya naman sinabi niya ang mga salitang iyon. Ang taong iyon, ay may mga kasanayan na kasing lipad ng tubig, siya ay napakalakas at nakalusot sa ikawalong layer ng Lingqi. Sa isip ni Lin Feng, isang tao lang ang naiisip niya, nagkaroon ng isang napakalakas na disipulo sa Yunhai Sect.
Ringhu. Kshan. Ang taong iyon ay dating unang disipulo ng Yunhai Sect Core Disciples, si Linghuhi. Kshan. Linfeng, ang digmaang ito sa pagitan ng ating dalawang bansa ay hindi kasing simpleng intindihin gaya ng iniisip mo. Sa likod ng mga kortina, kami ay mga pawn lamang, walang tao. Isasakripisyo nila tayo anumang oras para makamit ang kanilang ninanais, tulad ng mabagsik na hayop. Sa ngayon, nakipagsapalaran ka pero hindi sulit dahil walang mangyayari sa prinsesa. Muling naalala ni Linfeng ang mga salita ni Ling Hohishan. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa katunayan, si Ling Hohishan ay nasa tabi ng prinsesa, na nangangahulugang ang apat na lalaking may helmet na nakatikip sa kanilang mga mukha ay pawang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu. Ang mga mag-aaral ng Holy Courtyard ng Zuyu pati na rin ang mga itim na gwardya ay nagtutulungan upang masecure ang prinsesa. Ang mga taong dapat maging ganap na mga kaaway ay nagtutulungan. Ang pinuno ng hukbo ng Moyu ay si Mojia at ang pinuno ng Holy Courtyard ng Zuyu ay si Duan Tianlang. Nang isipin niyo ni Linfeng, ang malamig na pagpatay na layunin ay sumalakay sa kanyang buong katawan at tumagos sa kanyang puso at maging sa kanyang mga buto. Ang digmaang ito ay parang larong chess. Ang kinalabasan nito ay pinlano mula sa simula. Ang katotohanan na ang prinsesa ay dinukot, ang kaguluhan sa gitna ng mga tropa, ang buhay ng ilang daang libong sundalo, lahat ay pinlano na sa simula at bahagi ng kanilang plano. Ang lahat ay pinlano upang ang mga tao sa likod ng mga kortina ay makamit ang kanilang mga layunin. Gusto ng mga taong ito na patayin si Linfeng kaya naman nahuli nila ang prinsesa sa harapan ni Linfeng at pagkatapos ay sinisi si Liu Kanglan. Ang trahedyang iyon ay humantong sa pagkamatay ng daan-daang libong tao. Gayunpaman, ibinigay ni Linfeng ang kanyang makakaya para sirain ang kanilang mga plano. Siya ay hindi gustong sumuko at gumawa ng malaking pagsisikap upang mahanap ang prinsesa. Talagang sulit ba iyon? Sa kabutihang palad, si Linfeng ay hindi namatay. Nagkamit siya ng kaliwanagan sa pamamagitan ng labanan at natutunan kung paano makabisado ang sword fusion. Mas malakas siya ngayon kaysa dati. Nakatayo doon si Linfeng habang nananatiling tahimik. Sa wakas, gumalaw siya at huminga ng malalim, lahat ng iniisip niya ay naglahong parang usok. Si Linfeng ay may malinis na budi at nananatili sa kanyang mga paniniwala. Sapat na iyon. Ang balangkas na iyon at ang pagsasabuatan upang kitilin ang kanyang buhay ay talagang nakatulong sa kanya upang maging mas malakas. Ang kanyang landas ng paglilinang ay magpapahintulot sa kanya na maabot ang mga ulap at sirain ang anumang mga pakana o pagsasabuatan na dumating sa kanya. Tumingon si Linfeng at tumingin kay Duan Xinye na may malamig at walang malasakit na titig. Siya ay ganap na walang ekspresyon na para bang nakatingin sa isang estranghero. Linfeng, sabi ni Duan Xinye nang makita niya ang ekspresyon ni Linfeng. Dahil sa malamig na ekspresyon ni Linfeng, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya na lang na itinaas ni Linfeng ang kanyang kamay, at sa isang iglap, naputol ang mga baging na pumipigil sa kanyang katawan. Nang matapos siya, tumalikod si Linfeng at umalis, habang nakakagulat na hindi pinapansin si Duan Xinye. Noong una, mabuti siyang tao at ligtas sa loob ng kabisera. Ngunit dahil nagpasya siyang pumunta sa larangan ng digmaan, daan-daang libong tao ang kailangang mamatay. Si Linfeng mismo ay halos mamatay sa pagsisikap na iligtas siya. Linfeng, hindi ko alam. Sabi ni Duan Xinye sa mahinang boses. Basang-basa ang mga niya. Narinig niya si Ling Hohishan at halatang naiintindihan niya ang lahat ng sinabi niya. Alam din niya kung ano ang iniisip ni Linfeng sa sandaling iyon. Bilang isang prinsesa, ginampanan niya ang pangunahing papel sa pagsasabuatan. Paano magiging malabo sa kanya ang lahat ng bagay na ito? Siya ay maharlika na kayang dumaan sa mabibigat na kortina para makapasok sa palasyo ng imperial. Bukod pa rito, tinanong na siya ni Linfeng kung bakit gusto niyang pumunta sa larangan ng digmaan kahit na hindi naman kailangan na naroon siya at mapanganib pa. Malinaw na ang sabuatan na iyon ang dahilan kung bakit siya dumating. Lubos niyang naiintindihan ang damdamin ni Linfeng. Nagpatuloy si Linfeng pasulong. Mukhang wala siyang balak tumigil. Siya ay tumingin matatag at matatag. Linfeng, hindi ko talaga alam. Sabi ni Duan Xinye, tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso niya. Isang babaeng umiibig lang ang nakakaramdam ng sakit sa loob ng kanyang puso. Baka 9 love talaga siya.